Goodbye American Dream na nga ba para sa ilang mga Pilipino? Yan ang tanong sa gitna ng panukalang batas na magbabago sa US immigration law. Sakaling maisabatas, maaapektuhan daw nito ang nasa 400,000 na mga Pilipinong gustong tumira at magtrabaho sa Amerika. May report si Mark Salazar. Ang pag-aasawa ni Junelisa ng Amerikano ay isang hakbang daw palapit sa kanyang American Dream. Bakit ka nagkaroon ng ganong ideya na mas magandang buhay sa Amerika? Kwento, ganon. Tapos sabi ng asawa ko, hindi daw madali daw po doon. Pero kung siguro po kung masipag ka lang, maghanap po ng trabaho, ganon po. Kaya lang namatay ang asawa niyang Amerikano. Nakapila siya ngayon sa US Embassy sa Maynila. Bitbit ang makapal na dokumento para ilaban ang pribilehiyong maging US citizen sila ng anak niya. Kailangan ko sa pension po ng anak ko, in-apply ko po yung para maging US citizen po siya. Ang alam ko po, after 2 years na pagkamatay ng asawa ko, pwede ko pong i-petition yung sarili ko. Kinakabahan si Junelisa dahil sa itinutulak ni US President Donald Trump na Reforming American Immigration for Strong Employment o RACE Act. Kapag naisabatas, hindi na papayagan ipetisyon pa Amerika ang mga magulang at adult na kapatid ng isang US citizen. Hindi pasok dito si Junelisa. Kaya lang sa ilalim din ng panukala, babawasan ng kalahati ang 1 milyon kada taong green card o permanent residency na ibinibigay ng Amerika. Mas papabura ng skilled applicant base sa merit o point system gaya ng sa Australia at Canada. Anti-family ang tawag ni California-based US immigration lawyer Attorney Lutan Cinco sa plano ni Trump. Almost 400,000 family members of Filipino descent waiting to be reunited with their US citizen petitioners will lose out on their opportunity to immigrate to the United States. Napakalaking banta raw ito sa maraming Pilipino sa Amerika. Since the executive actions of Trump were released in January and February of this year, the immigrants who are without legal status became more vulnerable, even those who do not have criminal cases. So we see removal cases being filed and cases of Filipinos being sent back to the Philippines. Sabi ni Attorney Tancinco, kumikilos naman daw ang mga Filipino-American Advocacy Group para maglabi sa US Congress kontra sa RACE Act ni Trump. Sa Nobyembre, maaaring makaharap ni Pangulong Duterte si Trump. If we see that it would affect the interests of our kababayans, then I'm sure the President would be taking that up with President Trump in a bilateral meeting should it materialize in November. Para naman sa Filipino immigration rights activist na si Jose Antonio Vargas na nakabase sa Amerika, may tuturing daw na ethnic cleansing ang panukalang batas. This RACE Act, right, would cut the number of Filipinos who would be allowed to come legally to the United States. This is ethnic cleansing as political policy. And I think it's really interesting and should be evident to people that it doesn't matter whether or not immigrants are coming to the United States legally or illegally. This bill do not want, all these quote-unquote people who aren't high-skilled enough or have enough merit. Can you imagine how many Filipinos would be eligible to come to the United States if this act would pass, or to become law? Dapat lang daw itong ikabahala ng mga Pilipinong nagnanais na tumira sa Amerika. I think every Filipino and every Filipino American should be very concerned and alarmed about the RACE Act. With the RACE Act, my own Filipino American family could not have come to this country legally. Sa ngayon, may halos 4 na milyong Pilipino sa Amerika habang nasa mahigit 300,000 naman ang mga Pilipinong illegal immigrant doon o yung mga tinatawag na TNT. Mark Salazar, GMA News.